Magandang tanghali po sa inyo guys. Hello po. Nakarami na po akong balik dito sa hinangir ko. Inililipad kasi ng hangin dahil malakas yung hangin. Tapos, kaya ano? Nalarga ka mo? Trabaho ng dito. Mga ano na po siya ng ano. Ng hinangir kukuha. Update tayo guys sa pinapagawa nating deep well. Pinapahukay pa lang. Tingnan na po natin kung gaano na kalalim. Ayan po guys, ayan. Unang hagdanan na ginamit. Tapos ito meron na po na naman silang ipangalawang hagdanan. Tsaka hindi pa tumutubig guys. Yan. Ang lalim na po guys, ang lalim. Ayan, ayan. Itika, baka mahulog po ako. Baka tayo madulas, mahulog tayo doon. Ayan, tingnan nyo. Wala pang tubig. Ewan ko kung ilang feet na po yan. Subali parang paliit banda sa ilalim kasi yung ilalagay hindi hollow block. Ano po? Drum. Parang ganito. Yung ilalagay sa ilalim. Sabi ni Sir Regan. So ayan na po kalalim yung ano. Yung hinukay nila. Tsaka hindi pa nakikita yung tubig. Sabi ni Sir Regan baka mamayang hapon na may tubig na po yan. Saka totoo yung sinabi niya, habang hindi pa tag-ulan maghukay na para po makita yung tubig kung saan banda. Siguro yung paggawa ng deep well yung kay Jing na tapat sa maulan na panahon, at saka may paparating pa naman na bagyo ngayon, si Bagyong Francisco. Si Rosan nagpapagawa din ng ano na inayos niya po yung bahay doon. Pinalitan po ng bubong dahil pag umuulan tumutulo na talaga. Yung sa tinutulugan pa lang nila banda yung ano pinalitan ng bubong ni Rosan, saka pinalitan po din yung sahig nila doon sa taas. So tayo naman is nagpapagawa ng bagong hukay sa deep well. Okay na yun yung ano, yung deep well. Ibang hukay sa deep well kasi yung puso, dating puso, sa puso na lang gagamitin. Hindi na po isahan lang kasi parang naubusan din ng tubig dahil dalawa pong gamit. Di motor tapos puso, parang nauubos yung tubig pag sa oras ng magtatag-init na. Pero ngayon wala ding agas yung puso. Pag walang agas yung puso, so wala ding agas yung deep well namin, yung motor hindi po nakakahigop ng tubig. So ayun nga, nagpaalam tayo kay Pix na magpapahukay ako dyan para sa deep well. Kasi kaso na magplano na po silang tumira dito, hindi na po siya mahirapan. Pwede na po siya na lang po yung bahala magpagawa pa ng puso, pero hindi naman siguro kinakailangan na magpagawa ng puso pag mayroong kang motor sa tubig. Kasi tulad din po noon doon kila Chandria, wala silang puso. Di motor lang po yung ginagamit. Shoot daw ano? Shoot daw. Tao da na akong kuwan na din. Yan na kamalalakat. Yan na. Ang tampered ba? Kasi nag-order po ako ng bagong tampered guys sa cellphone ko dahil na ano po siya, nagkabasag-basag. Ayan. Believe naman po ako sa tampered ng cellphone na to dahil pwedeng tanggalin at saka pwedeng ibalik. Ayan, tanggalin natin yung, tingnan nyo guys,
parang minasakar na po siya. Kasi po, parang, iwan kung ano po to. Madali lang po siyang maganda naman siya dahil, po ito, agoy! Nahulog na naman yung ko. Maganda po siya kasi kahit basag na, hindi pa rin siya naghihiwalay. Parang glass na, parang plastic, hindi ko alam. Binabalik ko po lang po siya. Pero dumating na po yung in-order ko, so papapalitan natin kay Ronald. Yan, ibabalik natin guys. Ibalik natin. Kasi pwede po siyang ibalik lang. Yan. Ibalik na. May pala si Ronald kagabi, hindi namin namalayan. Dahil wala silang trabaho. Next week pa. Pero ngayon, meron silang trabahoin. Akyaw din. Yan, nahulog na naman. Kasi tingnan nyo. Nagkadumi. Binanlawan ko na ito. Pangalawang banlaw. Pero, ayan na naman, nahulog. Naiinis na talaga ako sa damit kong ito. Yan, pinalitan ko siya ng hanger. Isinampay ko ulit dito. Pagtingin ko na wala na naman nahulog. So, ayan. Pang-apat na po na banlaw po yan. Tas dyan ko hinangir. Yan, parang nakaipit na po siya. Pag nahulog pa po siya or nawala, bilib na ako dyan. Parang may ito. May agimat. Palagi po siyang nahuhulog. Yan, napakatindi po ng init ng araw. At saka, meron na naman pong project si Papa Bits po na nagawa ngayon. Ito po guys. Natatawa po ako sa kanya. Meron po siyang ginawang upuan. Ayan. Upuan guys. Sabi ko sa kanya, may upuan na para sa teacher. Tapos meron na pong para sa estudyante. Isa lang estudyante dyan. Pwede siya. Pwede na po siyang tumanggap ng magpapatutor. Kasi ayan, meron ng upuan. Tapos ito, upuan po niya para sa teacher. Puros bagal yan. Misa bagal. Tapos yung misa, ayan. Puro bakal yan. Tubular. Tapos yung patungan ng aircon. Tapos yung patungan ng tubig, ayan. Tapos yung namin, kayuran. Ayan. Iwan ko lang kung madala po yan ni Uncle Francisco na padating. Pero sana hindi na yan dumating si Francisco na bagyo. Malusaw na po yan siya kung saan naman po siya ngayon. Or nag-ano pa lang po siya, nag-iipon ng lakas. Sana malusaw na lang po siya. At saka grabe guys yung mga pangyayari ngayon. Sa mga kabataan, hindi pa nga nabibigyan ng hustisya yung nangyari po sa shooting incident sa amin sa San Jose National High School. Mayroon naman pong bagong na viral din na estudyante din, 14 years old din na estudyante na babae, estudyante, tapos sumugod doon sa estudyanteng mga grade 5. Pinagsasaksak po niya. Iwan ko kung anong problema ng mga bata na yan. Imagine nyo po guys, grade 5 pa lang, pinagsasaksak niya. Nakita ko din yung video. Siguro mga 3-4 yung sinugod niya, pinagsasaksak. Hindi po klaro kung ano yung ginamit. Pero doon nabasa ko sa news na kutsilyo daw. Pambihira, ang lakas ng loob ng mga batang ganyan. Tapos yung nangyari doon sa shooting incident, may usap-usapan na hindi daw makukulong yung mga suspect dahil mga minor de edad. Pero may question kung gusto daw yung mga magulang yung ikulong kasi meron daw silang kapabayaan. Meron naman pong nagsasabi na hindi lahat ng mga magulang is alam po yung ginagawa ng mga anak. So ayun. Tapos yun nga, kasi yung isa
um, auntie po yung pulis, tapos sa auntie po yung may baril, tapos yung lolo niya is judge, parang under investigation po sila. Naksak. Tapos ayun, parang May dalalibot. matatanggal sa serbisyo. So ayun guys, hapon na po. Tsaka tingnan natin yung hinukay nila sa Regan, pero tinabunan na po nila. Iikot po tayo dahil parang may tubig na. Yan na po. Yan na po yung lupa na naano nila sa Regan. Ano daw po yung lalim nito? 14 or ang bigat ng ano. Basta may tubig na po siya guys. Natatakot po akong natatakot po akong umapak dito kasi baka mag-slide po tayo. Pupunta tayo doon sa ilalim. May tubig na nga guys. May tubig. Kasi nandito lang po ako sa kwarto. Nag-ano po tayo, nagmukmuk. Paglabas ko is nag-uusok-usok na po. Ano na po si Papa Bits ng basura. Ayan, nagsunog. Tapos pinakuha ko ng niyog si Christian doon banda sa maliit na niyog dahil kasama naman po yan sa lupa. At saka dito ipapakyat natin dahil mayroon na pong pwedeng kunin na niyog or bunga para sa paggata. At saka andoon po nagsunog din si Papa Bits. Yan po, nagamit na po niya yung ano niya, upuan na ginawa kanina. Saktong-sakto lang po sa kanya guys yung ano, upuan na ginawa. Good morning guys. Ayan. Tugtong po ito sa naudlot nating video kahapon na naudlot po kasi na busy. Tas ngayon update lang po ako sa hinuhukay nila si Regan para sa deep well. Tapos parang naririnig ko si Sir Regan. Burido. Parang ano siya, aburido kasi yung ano po niya si Clifford. Dito lang po tayo sisilip kasi nagpapano na po sila. Kinukuha nila yung tubig para makaghukay pa ulit na mas malalim pa kasi parang pera pala kami 15 feet, so gagawing 20 feet. So ayan, naglalabas sana ako naudlot kasi sumaksak sila po dito. Sinaksak po yung water pump, sinusuyop yung tubig. Dito lang tayo sa likod, sumilip lang po tayo dahil aburido si Sir Regan. Dito sila sumaksak. Sinusuyop na po yung tubig. Mamaya na natin i-check pag wala na sila, mga banda tanghali kasi pag alas 11 umuwi muna sila sa kanila, rumirelax. Mamaya natin titingnan. So maliligo lang muna ako dahil pinapagpawisan na po ako katatapos ko lang po magkape. Galing pa lang tayo guys sa eskwelahan, nagatid ng pagkain nila Creslin at Sia. Tsaka ayan, tingnan natin po yung ginagawang deep well nila Sir Regan. As in malalim na talaga guys. Yan, yung water pump. Tapos di ko masilip guys. Kakapit po tayo dito para sumilip at hawakan natin ng mabuti yung cellphone kasi baka po mahulog. Ayan, may tubig na po siya, as in malalim na po siya, siguro mga 20 feet na po yan. Tas ayan, nakita ko kanina malakas po yung agas ng tubig pag pinapahigop ni Sir Regan. Habang hinihigop,
naghuhukay pa po siya. So ayan po, papunta doon. At iwan ko kung ano po yung sunod na proseso ni Sir Regan. Nagpapahinga na po sila kasi yung oras is 12:00. Pakyaw po nila yan. Hindi ko na obligasyon pong magpa-snack kasi pakyaw po nila. So ayan, sa di tinagal-tagal po guys, magkakaroon na po ako ng bagong hukay na deep well at saka bagong deep well na po. Yan. Hindi na problema namin kung magtagtuyot or magtag-init dahil magkakaroon na po kami ng sariling source ng tubig. Sobrang init. Yan. Ako po yung naghatid or kami ni Papa Bits ng pagkain sa mga bata dahil may trabaho si Christian na nag-operasyon na naman sila. Tsaka nakapaglaba po tayo bago tayo magpunta ng eskwelahan. At tsaka nakapaglinis na po tayo sa taas kanina pa. Nag-operasyon po tayo. At ngayon, titingnan ko kung mayroong ulam pa. Wala nang ulam. Pero may itlog pa po dito. Mag-iitlog po tayo. Parang panis na po yung kanin. Para kay Shaira na lang po ito. Meron dito ulo ng paksiw. Ulo na lang yung natira, as in ulo. Kay Shaira na rin to. Buka, ilang 50. Yan nala. Gusto ba mo? Ano, ibalik lang. Yan po yung ginagawa nila. Si Regan yung nandoon sa hukay. Pira nakakuan larong port. 17. Dagan ng tubig no? Ipakuto ba sa ni papa nimo? 20? So gamay-gamay na lang. Tagaliog na tubig. Ha? Sige tiya paagas. Ha? Singko na. Paglinaw sa tubig, unsay butang dito sa ilawom? Ha? Unsa? Chlorine. Butangan og chlorine. Tapos bato. Tapos butangan og drum. Pila ka drum butang?
Usa. Unya ang patas unsa ihaloblak dili. Dili na tubura. Tubura. Ah. Di mataw ba ng drum? Unsa ba? Ang drum dili butason. Dili butason og usa gamay lang ang butas sa drum. So bali drum, butasan ang drum kadtong sakto lang sa tubo. Kay ang tubig man niya no sa lawom man. Di malumos ang drum. Si Papa lang ang sakalam. Puti. Medyo puti na ang yuta. Dili na kanang putik o kung sa ba na kanang ilong bahas. Siyaro di na mawala nagtubig ana. Sinilip lang natin sila. At saka nakita ko kanina nandun si Sirigan sa loob, nasa hukay. Yung tubig is taga dito na po sa may kilik-kilik po niya yung tubig. Pero sige lang po paagas. Ginagamitan ng water pump. Ganun ba? Ayun ba yung tawag? Para po yung tubig hindi dumami na para hindi maano si Sirigan, parang malunod. Ang hirap pala maggawa ng deep well. Talagang pahirapan yung paghukay. Kung matapos na silang maghukay, saka na si Sirigan bibili ng mga materials pang deep well. Sa ibang ko mga siguro Sabado magagamit, Sabado ba or next week kakagamit na po kami dyan. Nandito po tayo sa kwarto, nagtatago sa init ng araw. Pinaandar na po nila yung water pump po ba guys yung tawag dyan, or Jitmatic water. Yan. Ang lakas guys. Pinapalinaw yung tubig. Taga dito na daw yung lalim ng tubig, sabi ni Sirigan. Lalabas tayo. Punta tayo doon.
Tingnan natin yan guys. Nandito tayo sa labas. May tubig na. Agi diri manak nakakakita. Brag makuan man tabasin tamag. Ay. Tubig ka na nila ka. Kamurag na tubuho. Makusugit kuan ano burabod. Tas butangan na nagbato. Ay! Mahulog ang kuan. Makusog ang burabod. Malakas ang burabod, malakas. Yan na po yung nahukay nila sa ilalim. Malakas yung burabod ng tubig guys. Burabod sa tawag sa amin. Yung umaano na tubig. Yung lumalabas sa ilalim ng lupa. Burabod. Iwan ko kung ano po sa Tagalog yung burabod. Yung oras po is alas 2:15 pa lang. Mainit. Balik tayo sa kwarto. Dito tayo magmuni-muni. May naisip ko akong lutuin guys. May kamuti pala ko dito na binili ko kahapon. 2 balot. Parang 1 kilo pero tag 30 lang po yung kilo. Binili ko po kay Nanay Bibi. Yung 1 kilo linuto ko kahapon, nilaga lang. Tapos ngayon mayroon pang 1 kilong natitira. Ayan, binalatan ko guys. Binalatan ko. Dahil niisip ko pong gatain at saka lagyan ng asukal. Kung tawagin po sa amin is puya. Parang binignit pero hindi kasi ito lang po siya buong kamuti. Tapos ayan, sangboy. Ganyan lang po siya kalaki. Gatain natin tapos lagyan po ng asukal. Para po magmatamis na makapagpa-snack po tayo kila Sir Regan. Magpiga na tayo ng mayo guys. Kanina pa ako nag-utos kay Papa Bits kaya ng umaga. Ano po ako nunod. Hindi po ako sinunod. So ngayon ako na lang po yung nagbunot. 2 niyog. Tapos ako na lang din po yung nagkayod. Siya, maganda lang po yung kaupo at saka nanonood ng cellphone. Kung bata lang ba, sabihin natin, sige, ayaw mong sumunod. Baka ko kumain mamaya. Pero wag na lang. Siya pa yung magagalit. Maga pa akong nag-utos, maaga pa. Hindi ko may kilos. Ewan ko. Kaya sabihin nyo na lang na sinusulo ko yung mga trabaho kasi nag-uutos naman ako pero hindi po ako sinusunod. Ayoko na pangalawa at pangatlong utos na hindi sumusunod. Kung hindi sumusunod, ayaw. So, tayo na lang po yung gagawin. Hindi naman po kami parang mga 7 years old, 8 years old, 9 years old na mag-uutos. Mag-uutos na tas mag-uutos. Ayoko naman magreklamo. Hindi naman natin maiwasan. Tingnan mo yung cellphone na ingay.
Oh my gosh! Ito lang tayo sa kwarto magyaw-yaw dahil naririnig po yung ano ni Papa Bit cellphone. So yun ya, nakasalang na po ako ng puya natin. Buti na lang umuwi si Christian dahil naubos daw yung ano, yung kahoy na ginagawa nilang tarima. So nakauwi sila ng maaga at ayun, sinusundo si Sia. So nagpasabay na lang po tayo ng asukal, nagpabili ng 1/2 kilo. Pero hindi ko po yun ubusin sa linuluto kong puya. At saka nag-ano po sila si Regan. Medyo relax kasi alas 3 na. Mamaya pagbalik nila pag nakaluto na ako, papaisnakin natin sila. Pero umuwi yun sa kanila dahil relax. Tapos kanina nakita ko si Madam Is nandito. Parang naglaga po siya ng saging tundan. Saging ganun. Yung nilalaga din na saging hinog. Yun po yung ano nila. Tapos nakikita ko po si Regan, may dala-dala lang po sila na ano, yung parang initan ba ng tubig kasi yung iniinom nila na tubig hindi malamig. Yung maligamgam. Maligamgam siguro. Yung kitil, parang initan ba ng tubig na para magtimpla. Tinanong ko siya, ano dyan, Regan? Tubig daw ko na medyo mainit. Yun po yung iniinom. Siguro parang yun po yung dipinsa sa mainit din at saka pampalakas siguro sa paghukay ng ano. Kasi si Regan lang po yan naghukay dyan. Tapos si Clifford yung taga-isa. Tapos siyempre ama, madaling maaburido pag hindi agad nasusunod yung utos. Kaya hinahayaan lang namin sila dahil parang ako po yung nahiya pag nasisigawan po si Clifford. Siyempre tatay si Regan, medyo nagkaka-misunderstanding po sila. Sila la po dalawa yung naggawa dyan. At yun, malapit-lapit na po. Sabi kasi si Regan, papalampasin pa daw yung tubig sa kanyang ulo. Mga hindi pa yan nag 20 feet daw, mga 18 pa lang, ganun. So bali may dalawa pang metros ba yun? Millimetros ba yun? Yung inches. Feet, ganun. Hindi ko maintindihan, na wala akong alam dyan sa mga feet na yan sa lalim. Basta si Regan po yung bala. Mas malalim po ito. Yun nga, sabi ko, maganda talaga masasabi ko maganda talaga yung magpapahukay ka na ganito yung panahon, tag-init. Hindi tag-ulan. Kasi pag tag-ulan, sakto naman si Regan. Pag tag-ulan, mababaw lang yung hukay, pero matubig na. So, siguro yung paggawa nila dito kay Jing na deep well, tag-ulan. Na tapat sa tag-ulan, kaya mababaw lang, siguro mga 10 feet lang, may tubig na. Kasi isang tubo yun. Sabi ni Papa Beach, yung size ko 10 feet. So, ganun. Kaya yung nangyayari po, pag walang ulan, wala kaming tubig. Kung tag-init, kung hindi umulan ng 3 linggo, wala na kaming tubig. O ngayon na, ilang buwan na po, galing mula pa sa summer, hindi umulan. Umulan man, tag-isang araw lang, buhos na ulan. Yun, wala, hindi nakakasapat. Yun, naisipan ko, kasi may sinasalihan po ako na linding, ganun. Niisip ko, yung utang yun. Parang utang na rin yun. Yung utangin ko, so yun, ko na lang po, ipapagawa ko na lang po sa paggawa ng deep well. Kaya yun, pinatanong ko kay Papa Beats kung magkano yung hingi nila sa Regan, halimbawa magpagawa tayo. Yun, nagsabi naman si Regan na ganun po yung halaga. Parang inisip ko, parang kaya naman, sige na lang,
Tas yun, sabi ni Sir Regan, mabuti ko no, mag-umpisa na tayong maghukay na hindi pa umuulan. Sabi ko, sige, bahala ka. Tapos tinatanong ko kung magbibigay ako kagad. Sabi, kahit hindi muna kasi sabi niya, nakakatamad daw maggawa or magtrabaho kung wala ng pera. Sabi ko naman, sige, kasi sakto lang yun pag kailangan nyo na ng ng para sa material, maaabot pa sila or ako sa schedule ko sa inuutang ko. So ayan, nadidinig ko na yung boses ni Sia. Nandito na si Sia. Wow! Lagay dyan. Sukal. Meron po silang surprise. Ang suklian ay kadi ba yung mga limot? Agoy, Brian pa itong parcel ni Mama Walin. Sukli. Brian pa itong parcel. Sige na. Ano? Yan po yung puya natin. Kumukulo na po, guys. Sige daw. Pamiling daw. Imbis na mag-Roblox, guys. Yan. Ano na lang po sila. Magpapilay-pilay. Ay, sige daw. Ano ito? Hi, man. Ay, nandiyan pala, guys. Nakabitin pala. Kahit ako hindi ko nakita. Ayan. Binilhan sila ng biscuits. Kay Mama Walin. Kay Sia to. Tapos yung kay Ate Crislin, wala pa. Imbis na mag-Roblox sila ng mag-Roblox, guys. Ayan. Maghanap sila ng sakit ng katawan. May dagyat pansikotohod. Oh, may pansikotohod yan? Ito helmet. May helmet. Sige. Tumbling na kagad. Ayan po yung sinasabing puya. Buo lang siya po nakamuti. Pwede pong lagyan ng tapioca, pero sa amin talaga, mga unang panahon, ganito lang po yung pagluto. Walang maraming halo, kundi kamuti lang, niyog at saka asukal. At nilalagyan ng kunting asin na para po mangibabaw yung tamis. Tamis at maasin-asin. Ano lang po ito ni Nanay Bibing? Sa garden lang po niya, kaya mura lang. 30 lang po yung kilo. Lagyan na po natin yan ng asin, asukal. So, lagyan na natin ng unang gata. Yan. Masarap po yan sa malamig na kanin, bahaw. Masarap po yan isabaw. Iba kasi sa iba po itong puya sa binignit. Pero parang paro-pareho lang po yung proseso. Yung binignit or ginataan, maraming halo. May saging, may kamuting kahoy, may sago. Ito, ordinary lang. As in, ganyan lang po siya. Puya nga Puya sa waray. Pero kahit ganyan yan, is masarap. Tikman po natin isang piraso.
gosh, mainit. Mainit yung ano. Ano kasi? Stainless, mainit. Dito ko na lang ilalagay. Mainit po. Bukas may kasunod dito. Tikman po natin. Ayan. Ha? Nakakada ako man. Delicious. Iya. Naloob ko lang. May isa. Mainit. Ito pa. Ayan na si Sia. Kumplito po yung ano niya. Man? Wow! Sige, mag-roller skate ka lang dito sa loob. Sige na, natulong mo din. Ang kampi ang hitsuan to waray. Ha? Kuan la. Yan sa ganun eh. Oo. Yan. Waray. May dag Waray niya dad, pero may dad tayo dito. Waray. madadad to dito. Luto na guys, luto. Yan. Lagyan po natin ng kanin. At kakain na po tayo. Kuya, papag-iskitan mo yung kuya. Kakain na po tayo Kaya makukuha man ini. Susunod mo. para sa pananghalian. Luto na? Oo! Oo, pa kita. Paano nyo ha? Hindi ako makakaluto. Kita pa ha? Ano yan? Tanong si Christian, luto na daw. Kita pa. Kita ha? Kita ha? Oh. Sarap guys. Pa, kita pa. Pambit sayan lang natin si Papa Mitch. Kita ha? Ano yan? Wala ka po eh. Ano? Dito ka lang sa loob mag roller skate. Bagsak ka, kayo ko din. Wow! 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 Ano ito, Panjulor? Wow! Oh, no. Yeah. Kumati ko, kuanda da ito. Han! Nagpira ini? Iya? Papagkagod ka. Ano ko dir pinihingian. Huwag magkagod. Ah, sugod. Bila niya sulod siya. Napasa pa nga ito gawin. Yan pa ha? Oo. Bila niya sulod. At umulan guys. Ayan, umuwi na po sila sa Riga dahil umuwi. Tinabunan lang nila muna yung hinukay nila para hindi masyadong pasukin ng tubig. At saka natatanaw ko po dito mula sa bintana si Nanay Bibing na naman. Ayan. Siguro nagtatanim na naman po siya ng mais.
Yan, tatanaw ko po siya. Yung nakablo. Magtatanim na naman. At yung sinasabing Super Typhoon Francisco po is signal number 1 na po sa Luzon. At saka mayroon pa daw isang bagyo na posibleng makapasok sa ating bansa na sana po hindi na yan matuloy. Sana malusaw na sila lahat. Lahat ng mga bagyong nabubuo, sana po is malusaw. Kasi hindi pa po natatapos yung mga problema po kahit sa ang sulok ng mundo lang dahil sa trahedya, mga traumatic po na nagaganap. At saka ingat-ingat po yung lahat, lalong-lalo na po yung mga estudyante. Sana todo gabay po tayo sa mga anak natin. So yan po guys, hanggang dito na lang po yung videos natin dahil umuulan na. Medyo may sinampay po ako doon, kukunin ko. Thank you for watching po. God bless us all. Yan, parang papalakas yung ulan guys. Tingnan ko muna kung hindi pumasok. Sana nilagyan pa dito ng isang cladding ni Sir Regan. Pero hindi naman po mahirap kasi meron po silang water pump. Water pump bag. Yun guys, sa tawag dyan, sa ginagamit nila Sir Regan. Hindi lang ako sure kung ano po yung pinagsasalita ko. Yan. Nakaulan din siya sa init ng panahon. Para naman po madiligan yung lupa at saka mga halaman. Hindi na tayo magdilig-dilig. So, yan po guys. Bye-bye ulit.